I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.
When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, sa mga nakikinig po maagang gumising at nakikinig sa ating live. Good morning po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga. Ayan. At pong bumati ka rin naman. Para kang ano dyan. Good morning rin po sa inyo.
Ayan, and of course, kasama rin natin yung mga nandito, mga kapatid. Ayan, unang-una kay Ma'am Emilia. Ma'am, good morning po sa inyo. And Ma'am Joyce, good morning po. Sino yan? Sir Dig, no? Ayan, good morning po sa inyo. And Brother Philip. Philip ba yan? Sir Ariel. Ayan, sir, good morning. Sir Salvador Bore, good morning po sa inyo, sir. And kay Ma'am Heidi. Ayan. Sino isa pa? Ma'am Rolin ba? Tama? Ma'am Rolin. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Alright, so sa ating pong pagpapatuloy, ay bagamat wala pa tayong topic na binigay, pero para sa lahat ay mamaya po ay ating kick-off ng ating Junior Balikatan. Ayan. And ang ating theme is Discipline the Next Generation. Alam niyo po, mga parents, napakaganda po na may ganito tayong programa. Kaya sinasabi ng ating pastor, pag may mga ganito tayong programa, ay mag-involve tayo. Mag-involve po tayo. Katulad ngayon ay Junior Balikatan. Alam niyo po, napakagandang training ito. Napakagandang exposure ito. Itong training na meron tayo, mga kapatid, sa labas may ganito rin, 'di ba? Pag may tinatawag na meron pa ba yung CAT or yung ROTC ganyan, di po ba? May ganyan sa labas. Pero ang pagkakaiba, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, dito meron po tayong salita ng Diyos. Yan, meron po tayong salita ng Diyos. Kaya nga gusto ko po i-share sa inyo yung about biblical training. About biblical training. I-introduce ko po sa inyo, mga kapatid. Ito po yung introduction na kung bakit tayo merong ganitong klaseng mga programa. Kung bakit meron tayong ganitong mga event, mga kapatid, na sa ating simbahan ay, alam niyo po, for us to be trained biblically. Yan, for our sa atin mga kabataan, sa mga juniors to be trained biblically. Okay? So, let's open our Bibles in Proverbs chapter 22 verse 6. Alam natin to, kahit nakapikit, kabisadong kabisado. Nasabi po ng Bible, train up a child in the way he should go. Okay? And when he is old, he will not depart from it. Okay? Train. Okay? From, kita nyo po yung first word na sinasabi ng Bible, train. To train, it means, pag sinabi nating train or training is drawing, alluring, educating, educating, teaching, okay? To discipline, okay? Forming by practice. And forming by practice. Parang, mga kapatid, tinuturuan. Ayan. Iniisa-isa po, tinuturuan. Yan, ibig sabihin ng training. Ibig sabihin ay yung tutok po na training. Yan, tutok na educating. Ay pinag-aaral natin at dinidisiplina. Okay? Pero sabi ko nga po sa mga lahat po na nakikinig, okay? Ang pinag-usapan natin dito is biblical training. When we say biblical, it pertains to the Bible. Okay? It pertains to the scripture. Kaya nga po, ito yung pag sinabi nating biblical training ay Bible education. Bible educating, Bible teaching. Okay? At nakapaloob po dito yung Bible discipline. Okay? Because biblical training brings biblical discipline. Okay? Ito po ang magbibigay disiplina. Okay? Magbibigay disiplina at ang pinagmumulan nito ay walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Okay? Training is hard. Alam nyo, pag sinabi nating training, ay walang training na madali. Kung makikita nyo nga po sa mga sundalo, walang madali. Wala pong madali. Training is hard. Mahirap mag-training. And mahirap rin mag-train. It's also hard to train. Mahirap rin mag-train. Kaya nga, sa mga anak, pag tinuturuan kayo, nagre-reklamo kayo. Diba? Pero alam nyo ba, mahirap rin magturo. Yun ang pinakamahirap dyan, yung magturo. Mas madaling sumunod. Ngunit, sabi ko nga po, training is hard. That's why we need training. Kailangan natin ng pagtuturo. Okay? Kailangan natin ng pagdidisiplina. Pagdidisiplina na ano? Training that is Bible-based.
Training that is Bible-founded. Wala tayong ibang basihan ng ating pong pagtuturo, ng ating pong pag-educate, ay pinag-aaralan, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Wala tayong ibang pinakapundasyon kundi ang salita po ng Diyos. Kaya sabi ng Bible dyan, train up a child. Okay? Tuturuan ang bata. Ay, bata, sabi ng Bible, child, habang bata pa. Ay, habang bata pa po, habang wala pang nailalagay na kasalanan or kung ano-ano pang bagay ang sanlibutan, ay lalagyan na ng salita ng Diyos. Okay? Ititrain natin doon ang mga bata, ididisiplinahin natin in the way he should go. Sa direksyon na dapat kanyang puntahan. At mga kapatid, wala naman pong magulang na ayaw na ang kanyang anak ay mapunta sa pinakamagandang direksyon, pinakamaayos na direksyon. At alam niyo po ba, wala nang ibang pinakamaayos sa direksyon, pinakamagandang direksyon ng buhay ng isang bata, ng isang tao ay walang iba kundi yung direksyon, yung buhay na merong salita ng Diyos. Kaya dito po natin dadalhin. Sabi ng Bible, and when he is old, he will not depart from it. Para pagtanda niya ay hindi na siya aalis dyan. Hindi niya na makakalimutan yan. Yan na yung practice niya. Okay? Kaya nga po, dinidisiplina, tinitrain, tinuturuan. Okay? Yan po kung bakit tayo merong ganitong klaseng programa. We are training them biblically. Giving them discipline biblically. Kaya nga po, unang-unang maidudulot ng biblical training is that biblical training gives wisdom. Okay? Biblical training gives wisdom. Okay, gusto ko pong i-define sa inyo yung word na wisdom. Pag sinabi nating wisdom, it is the right use or exercise of knowledge. Okay? It is the right use or exercise of knowledge. Ito yung tamang paggamit ng ng knowledge. Ano po ang knowledge? Knowledge is all the information na natatanggap natin. Yan yung kaalaman natin. Kasi pag may nalaman tayo, may natanggap tayo, kinakailangan ipapractice natin. Kailangan gagawin natin yan. At if we use that properly, pag ginamit natin yan ng maayos, we call it wisdom. Okay? At alam niyo po ba, wala na ibang pinagmumula ng wisdom kundi biblical training. Yung pagtuturo na mula sa salita ng Diyos, wisdom is to be considered as a faculty of the mind. Okay? Faculty of the mind. It is the faculty of discerning or judging what is most just, proper, and useful. Ang wisdom ay ito yung kaalaman. Okay? Alam mo kung ano yung gagawin mo. Alam mo yung tama at mali. Alam mo yung masama sa mabuti. Alam mo yung maayos sa hindi maayos. Yan po ang totoong wisdom. Yan po ang totoong katalinuhan. Okay? Another meaning of wisdom is godliness. Okay? Ang totoong katalinuhan ay yung pagiging makadiyos, piety, pagiging malinis, the knowledge and fear of God. Yung meron kang fear ng Diyos. Okay? Meron kang, tawag dito, when we say fear is reverence, respect. Saan? Sa Diyos. And sincere and uniform obedience to His commands. Okay? Ang totoong matalino ay yung meron kang takot sa Diyos. Ang totoong matalino ay yung sumusunod ka sa salita ng Diyos. Okay? Yan ang totoong katalinuhan. Hindi po totoong katalinuhan yung mataas ang pinag-aralan mo or gaano ka katalino sa mundong ito. No, ang ating pong basihan ng tao kung yan ay matalino ay meron siyang Diyos at meron siyang respeto sa Diyos at marunong sumunod sa salita ng Diyos. Yan po ang totoong matalino. Yan po ang totoong wisdom. At yan po ang ibinibigay ng biblical training. Okay? Yan po ang pinagmumulan ng pag-aaral, pagtuturo na mula sa salita ng Diyos. Okay? Tignan po natin dito sa James chapter 3.
in verse number 17. Okay? Tignan po natin dito sa James chapter 3 in verse number 17. Okay. Ano po sabi ng Bible dito? But the wisdom, anong klaseng wisdom po ito? That is from above. Okay? Wisdom that is from above. Wisdom na nanggagaling po saan? Sa Diyos, sa Panginoon. Anong klaseng wisdom po ito pag itong matatanggap natin? Ang sabi ng Bible is first pure. Diba? It is pure. Malinis. Walang halong kasinungalingan, walang halong kasalanan. Then, peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Diba? Wisdom that is from above. Okay? Wisdom that is from above. Ito yung wisdom na nanggagaling sa Diyos dahil meron din sinasabi ng Bible na wisdom that is from the world. Okay? Pero sabi ng Biblia, yung wisdom of this world is foolishness. Lahat yan ay kalokohan lamang. Okay? Walang kwenta ang wisdom na idudulot ng sanlibutan ito. But the wisdom that is from above ay ito po ang totoong katalinuhan. At ito po ang binibigay ng ating salita ng Diyos. That's why we have biblical training. Kaya meron po tayong pagtuturo na mula sa salita ng Diyos. Kaya nga, ito po ay nagmumula sa Diyos. Ang wisdom is, God is the source of wisdom. Okay? Biblical training gives wisdom. Sabi sa chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Kanino po tayo manghihingi ng totoong katalinuhan? Sa Diyos. Oh, wala sinabi ang Biblia na mag-aral ka sa ganitong university o kahit saan pa, mag-aral ka sa ibang bansa. No, sabi ng Bible, pag wala kang wisdom, manghingi ka sa Diyos. That giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Okay? That's why wisdom comes from God. Biblical training gives wisdom. God is the source of wisdom. Ang totoong katalinuhan ay nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya nga dito po, bata pa lamang tinuturuan na natin ang salita ng Diyos. Nagbabasa ng Biblia, di ba? Tinuturuan na manalangin. Yan po ang magbibigay ng totoong katalinuhan. In 2 Timothy chapter 3, ito maganda tong verse na ito, 2 Timothy chapter 3 in verse number 15. Sabi po ng Bible dito, and that from a child thou hast known the holy scriptures. Ano po ang maibibigay ng holy scriptures sa salita ng Diyos? Which are able to make thee wise. Di ba? Magbibigay katalinuhan itong magpapatalino. Saan? Unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Di ba? That's why biblical training gives wisdom. Wisdom of, unang-una, wisdom of salvation. Diba? Kaya nga, makita po ninyo mga kapatid, bata pa lamang ay ipinapaliwanag na natin yung salvation. Bata pa lamang, ipinapaliwanag na natin yung kaligtasan sa kanila. And, ang sabi ng Bible, ang bata na merong alam, merong salvation na tinanggap is wise. Yan ay totoong matalino. Tandaan po ninyo mga kapatid, hindi lahat ng tao ay merong kaalaman ng langit. Hindi lahat ng tao, maraming tao na kahit mataas ang pinag-aralan, mataas ang posisyon, ngunit walang alam sa Diyos. Walang alam patungo sa langit. Walang alam patungkol sa Panginoon Kristo. Pero dito, bata pa lamang tinuturuan na. Kaya nga po, yan po ang totoong katalinuhan na ibinibigay ng salita ng Diyos. Wisdom of salvation. Sabi ng Daniel chapter 12. Daniel chapter 12 in verse number 3. Sabi po ng Bible dito, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. They that turn many to righteousness. Kaya nga po, biblical training gives wisdom. Unang-una, yung wisdom of salvation. Diba?
Kaya nga, ganun rin po tayo, lahat po na nakikinig. Pag ikaw ay merong kaligtasan, merong kang salita ng Diyos, tinanggap mo ang Panginoon Kristo, huwag po nating maliitin yan. Why? Because sabi ng Bible, that is true wisdom. Yan ay totoong katalinuhan na ibinibigay ng salita ng Diyos. Wisdom of salvation, wisdom of knowing the Word of God, knowing the Bible. Kaya nga, bata pa lamang po, tinuturuan na natin na tanggapin ang Panginoon Kristo, tinuturuan natin manalangin, tinuturuan natin magbasa ng salita ng Diyos, tinuturuan natin mag-memorize sa salita ng Diyos. Hindi po lahat ng tao nakakagawa niyan. Hindi lahat ng bata nakakagawa niyan. At lalo na maraming matatanda na hindi alam yan. Kaya nga, ito po ang totoong ibinibigay natin. The biblical training that will give every children, every one of us, wisdom. Totoong katalinuhan. Ang katalinuhan ay hindi lamang yung mataas ang grade mo sa labas, magaling ka sa ganito, magaling ka sa math, magaling ka sa science, or any other subjects. Diba? Hindi, ang totoong katalinuhan ay yung nanggagaling sa salita ng Diyos. Yung meron kang Kristo, meron kang Diyos sa iyong buhay, at sumusunod ka sa salita ng Diyos. At yan po ang itinuturo natin sa ating simbahan. Yan po ang binibigay natin sa ating simbahan. Biblical training that will give wisdom. Okay? And not only that it will give wisdom, but biblical training is a divine protection. Okay? It is a divine protection. When we say divine, it pertains about God. It pertains to God. So, divine protection is protection that comes from God. Alam niyo po ba na pag merong salita ng Diyos, natanggap ang isang bata, sabi ng Bible, when he is old, he will not depart from it. Hanggang pagtanda niyan ay meron niyang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, hanggang pagtanda niyan ay merong proteksyon ng salita ng Diyos. Okay? Sabi ng Bible po dito sa Deuteronomy 31, in verse number 6. Deuteronomy chapter 31, in verse number 6. Okay? Biblical training is our divine protection. Sabi ng Bible dito, be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them, for the Lord thy God, he it is that doth go with thee, he will not fail thee, nor forsake thee. Okay? Hindi tayo iiwan ng Diyos, ang sabi po ng Biblia, kaya kinakailangan wag nating katakutan ang sanlibutang ito. Kaya nga po, dito sa ating simbahan, tinuturuan na salita ng Diyos na ito yung magiging protection natin. Ito yung mag-iingat sa atin. Ito'y panlaban natin. Sa mga bata, pag merong salita ng Diyos, protection mo yan. Protection saan? Unang-una, sa bisyo. Protection from vices. Diba? Ilalayo ka sa bisyo na hindi mo na kailangan maranasan pa yan. Hindi mo na kinakailangan masira pa ang buhay mo. Bakit? Meron ng salita ng Diyos, meron ng biblical training that will give us divine protection up until na magkaedad, up until na sila ay magkaroon ng pamilya. Protection from vices, protection from sin, sa anumang kasalanan na pwedeng maidulot ng sanlibutang ito. In Psalms chapter 46, and Psalms chapter 46, in verse number 1. Psalms 46 in verse number 1. Sabi po ng Bible dito, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. A very present help in trouble. Kaya nga po, pag ang bata ay naturuan ng salita ng Diyos, naturuan manalangin, di ba? Pag may problema, alam niya kung kanino lalapit. Unang-una ay sa Panginoon, di ba? Manalangin, di ba? O kaya nga dito sa ating simbahan, again, bata pa lamang, tinuturuan na natin mag-pray. Di ba? Kaya nga, pinapaunawa natin that Bible is very important because it will give us divine protection. It brings divine protection. Itong pinagmumulan ng protection. In Proverbs chapter 18, in verse number 1, sabi ng Bible,
Ayan, dito lang sa chapter 30 verse 5, sabi ng Bible, every word of God is pure. Okay? He is a shield unto them that put their trust in Him. Sabi ng Bible, it is a shield. He is a shield. Ito ang ating protection sa ating pong buhay. That's why we need the Bible. Diba? That's why we need the Bible. Kaya kinakailangan natin ng biblical training. Again, brethren, pwedeng matrain rin tayo rin, or yung mga bata, pwede yung matrain ng walang salita ng Diyos. Oh. You can also be trained with this word. Matandaan po ninyo, you can be trained with this world, but it will lead you to foolishness and corruption of life. Okay. Dadalin lamang tayo sa kalukuhan ng sanlibutang ito at sisirain ang ating pong buhay. Yan ang totoong maidudulot pag ang tao po ay hindi naturuan ng salita ng Diyos. Okay? That's why we have to be trained biblically. That's why we need to train them biblically. Okay? Ang pagtuturo po ay dapat laging nakabase sa salita ng Diyos. Okay? Kaya nga po magpasalamat tayo again sa ating church that we have this kind of programs. Meron tayong mga ganitong klaseng event na again, tinuturuan po ang mga bata na unang-una ay magkaroon ng Kristo sa kanilang puso, magkaroon ng salita ng Diyos sa kanilang puso, para pagtanda nila ay hindi sila tatanda na ignorante sa salita ng Diyos. Hindi sila tatanda na ignorante sa Diyos. Okay? That's why biblical training is very important. At ito po ang ibinibigay natin dito sa simbahan. Okay? Again, number 1, biblical training gives wisdom. And biblical training is a divine protection. Okay? We need training, mga kapatid, training that is based from the Word of God, founded by the Bible, founded by God. Biblical training brings biblical discipline. It brings biblical correction. Okay? Kaya nga, ito ang kailangan natin ng bawat isa. Kaya nga po mga kapatid, sa lahat po na nakikinig, mamaya po ay start na, kick off na ng ating baligatan. Napakaganda na ipa-join po ninyo ang inyong pong mga anak. Pasama po ninyo inyong mga anak. Ito po ang maibibigay ng programa natin na mga ganyan. Okay? Ito po ang maibibigay ng mga ganyang klase nating programa. Again, sa labas ay pwede silang turuan. Sa school, tinuturuan rin naman sila. Okay? Hanggang sa maging kolehiyo sila, tuturuan sila. Pero, mga kapatid, kung hanggang dun lang at walang simbahan, walang salita ng Diyos, again, mga kapatid, para saan yung kaalaman na meron silang, ngunit wala silang alam sa Diyos? Wala silang alam sa salita ng Diyos. Di po ba? Again, bibigyan lamang sila ng magiging mangmang lang lalo ang tao pag walang salita ng Diyos. Masisira lamang ng kasalanan ang buhay ng isang tao na walang salita ng Diyos. Kaya nga po dito bata pa lamang, okay, sinisimulan na natin ng salita po ng Diyos. Okay? That's why meron po tayong ganitong klaseng programa. Kaya nga po again, sa lahat po ng nakikinig, sa lahat po ng kasama sa programa na ito, ay asahan po ninyo mga kapatid na pag-uwi ng mga batang yan, pag sila lang ay makikinig at tutulungan po natin na i-apply, okay, isabuhay yung kanilang natutunan, naniniwala po ko na sila ay magiging blessing, okay, sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po, mga kapatid, wag po nating hayaan na hindi tayo involved sa ganitong klaseng programa. Okay? Involve po natin ang ating sarili sa ganitong klaseng program. Okay? So, yun lamang po ang gusto ko pong Kaya yun po ang gusto ko pong ma-share po sa bawat isa po sa inyo. And of course, ay pakinggan rin natin itong mga nandito sa ating live. Itong mga live audience natin dito.
nagbalikatan pala itong mga ito lahat. Tanungin natin ano yung um, maganda o kung bakit meron tayong balikatan. Pakinggan nga natin ano muna yung mga natutunan nila sa balikatan. Ano yung mga magandang dulot ng balikatan? Ano yung mga magandang dulot ng balikatan? Para yung itong mga nakikinig ay ma-encourage sila. O para ipapasalin, para narinig nila na, ganun pala yung balikatan. Di ba? Di may encourage sila na ipasama ang kanilang mga anak. Ano yung magandang dulot ng balikatan? Okay. Bago ninyo sabihin ang inyong mga natutunan. Ayun. Meron rin pala, meron nakikinig rin dito ng mga Ito si John Ray. Alam ko, taga Pinget to eh. Nakikinig siya. Ayan, good morning John Ray. Siya lang yung bata na nakikinig dito. Sige, pakinggan nga natin ang bawat isa. Ayan, sige. Ang maganda po sa balikatan ay natuto po tayo ng disiplina, respeto sa magulang, at tuto po tayo ng mga gawaing bahay, at ang natutunan ko lang po ngayon ay kailangan po natin magpa-train biblically kasi kapag sa undo po tayo nagpa-train ay idadala lang po tayo nito sa foolish. Napakaikli naman. Gusto niyo sumagot? Kaya po tayo nasa balikatan para matuto po tayo ng gawain bahay at para po tayo kaya po tayo pumunta doon para maturuan po tayo ng gawain ng bahay at paano po rumispeto sa ating mga magulang. Ang natutunan ko po ay kung susunod po tayo kailangan natin po magpaturo sa ating mga magulang para hindi po tayo mapahamak. Ang natutunan ko po sa balikatan ay patungkol po sa pagrespeto sa mga magulang. Tinuruan po kami na kung paano natin i-honor yung mga magulang po natin at patungkol po sa pagkatotoong babae. At ang natutunan ko naman po ay ang totoong katalinuhan ay nanggagaling sa Diyos. At yun lang po. Morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po sa balikatan tinuturuan po ako doon maging alerto at maging tunay na babae. At tinuturuan din po akong huwag maging tamad at tinuturuan po akong sa gawaing bahay. At ang natutunan ko po sa devotion ay kapag nag-training po tayo, dapat po hindi training lang, dapat biblical training po. At pwede kang mag-train dito, pwede kang mag-training ng walang biblical pero ang buhay mo magiging corrupt at masisira. At ang training ay mahirap pero kaya po ginagawa po natin at yun lang po. Good morning po. Natutunan ko po sa balikatan ay tinuruan po kami kung paano po maging tunay na babae at maging alerto at yun dun po sa untimely relationship na dapat po hindi tayo pumasok sa relasyon kung hindi pa tayo ready mag-asawa
At dapat i-treasure natin yung mga magulang natin at matuto tayong i-honor yung mga magulang natin. At ang natutunan ko naman po sa devotion ngayong umaga ay dapat po ang direction ng ating buhay ay ang salita ng Diyos. At kapag matalino po tayo, susunod po tayo sa salita ng Diyos at may takot po tayo sa Panginoon. At natutunan ko po na wala pagka ang direction po ng buhay natin ay hindi salita ng Diyos. Dadalhin lang po tayo sa foolishness. Yun lang. Natutunan ko sa balikatan ay kailangan po natin sumunod muna at kailangan nating respetuhin yung mga magulang natin dahil sila yung palaki sa atin at sila yung lahat ng gumawa ng paraan para mabuhay tayo. Dapat respetuhin natin at wag nating susuhulan ang ating mga magulang at sumunod. Ang kailangan lang nating ibalik sa kanila ay pagsunod at pagrespeto sa kanila. At natutunan ko rin po sa balikatan, kailangan natin maging tunay na lalaki at maging disiplina. At dapat ang totoong lalaki ay hindi ma-pride. At natutunan ko po dito sa devotion na ay kailangan natin magpaturo sa biblical training. Kailangan natin magpa-train sa salita ng Diyos habang bata pa tayo para ito yung kalakihan natin. Yung salita ng Diyos pag ito yung kinakalakihan natin. Itong salita ng Diyos. Hanggang paglaki natin ay ito yung ipapamuhay natin. Okay, so maraming salamat po ulit sa lahat po ng mga nakinig. Batiin nga muna natin yung mga hindi natin nabati na nandyan. Mga naidagdag. Sino sabi niya? Ma'am Mercy. Yan, si Ma'am Mercy. Ma'am, hindi ko makita yung comment niyo, ma'am. Wala, hindi ko mabasa. Sino yung nasa taas? Ni Ma'am Mercy. Ma'am Rosalinda. Yan, Ma'am Rosalinda. Yan, si John Ray. Sino hindi natin nabati? Sir Gilbert. Ayan, si Sir Gilbert. And si Nanay Lina. Si Nanay. Si Ila Auntie Raquel. Ayan, good morning po. And of course, si Ma'am Sheila. And respect God. Respect your parents. And respect yourself. Ayan. Tama po yun. Wala na, hindi natin nabati dyan. Ayan, salamat po sa inyong pakikinig. Ayan, hindi man po namin kayo nabati pero nakikinig kayo ay maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Okay? So, sa lahat po ng mga parents na ipapajoin ninyo ang inyong mga anak sa ating Junior Balikatan, please provide kung ano po yung kanilang mga pangailangan and please be here before 9 o'clock. Dahil magsisimula po tayo ng 9 a.m. Okay? Sharp 9 a.m. ay magi-start na po tayo dito. Okay? So, yun lamang po. At tayo po ay magwawakas sa panalangin. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa narinig namin mula po sa inyo pong salita. Salamat po ulit Panginoon sa Word of God namin pong nabasa, naunawaan. At pagpalain niyo rin po, Panginoon, patuloy ang aming simbahan. At salamat dahil mayroon po kami mga ganitong klaseng programa. Please i-bless niyo po ang Junior Balikatan this week. At gamitin niyo po ito, Panginoon, para sa pagtuturo, pag-aayos, pagbabago ng mga batang sasali po dito, Panginoon. At naniniwala po kami na pag mayroong salita ng Diyos ay ito po ang magbibigay ng totoong pagbabago po, Panginoon. So, please, gamitin niyo po ang aming simbahan, Panginoon, sa ganitong klaseng programa. Patawad po sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Thank you po. And good morning po sa ating lahat. God bless po sa inyo. Thank you. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the sins of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath.
path, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful, thankful like Noah back on dry ground, thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground, thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way.